So, magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is collection lang siya ng Black Pill Wisdom. So, syempre dahil Black Pill to, kilala to sa about sa Lookism. So, both gender to, hindi lang naman babae. So, babae lang talagang namimili kasi sila talaga may advantage. Kasi sila namimili kung kanino sila magpapabuntis or kanino sila makikipag-SEX. Kasi yun nga yung i-replicate nila eh. So pagka ni-reject ka ng babae, ibig sabihin, hindi yun dahil sa pera mo, hindi yun dahil sa personality mo. Ibig sabihin, hindi niya gusto yung genetic mo, meaning physical appearance. Hindi kanya type. So kailangan mapasa mo muna unang-una yan yung type ng babae. Yung looks threshold na sinasabi natin. Yan mismo yun talaga dapat mong mapasa sa una. Tsaka na papasok yung mga status, pera, personality, kung ano-ano pa na yung game na sinasabi nila, hot and cold. Kasi kung hindi mo man mapasa yung looks threshold ng babae, wala lang din yan, di ba? So, tsaka yung looks kasi, yung physical appearance, yun yung determinant ng health, di ba? Para makapag-reproduce pa yung offspring mo in the near future. Kasi yun yung, mother nature na mimili. Which is yun nga, mga living organism is mother nature. Dahil lalaki ka, ang mahalaga lang talaga sa lalaki is yung pagiging alpha fox, genetically superior, beta box, yung mapoprovide mo for long-term security. Yung status, money, tsaka silbidor. Mostly hand in hand yan yung status, money, tsaka silbidor. Pag dun ka sa beta box side, kahit naman din yung yung pogi, superior genetic. Sure makakapag on sila or FWB kahit matanda na sila. Pero kung yung pipilian sila ng long-term na relasyon is hindi sila pipiliin. Need din talaga ng money. Hindi pwedeng pogi ka lang din. Kagaya ni Leonardo DiCaprio. Kaya naman may pumipili sa kanya kahit matanda na siya kasi may million asset siya, 'di ba? Milyonaryo na siya. So, pag tumanda ka na pogi, kailangan beta box provider ka pa rin. Kung long term talaga yung habol ng babae or ikaw as a lalaki. So, yung hypergamy ng babae, yung mating choices nila kung paano sila mamili. Yun din yung criteria ng lipunan tsaka ng mother nature, di ba? Mahalaga lang dito sa realidad na to sa physical is physical appearance kasi yan yung determinant ng health. Yan din yung katawan mo na ginagamit para ma-experience yung mga gusto mo ma-experience or yung mga goals mo. Paano ka ba pepera? Siyempre, kailangan healthy ka. Hindi ka naman pepera kung hindi ka healthy, di ba? Mahihirapan ka. So, physical appearance ang una. Pangalawa yung artificial value na sinasabi ko. Yung substitute sa genetic. Yung money, status, pagiging silbidor. So, yan yun. Tapos, another black pill wisdom is yung relasyon. Yung relasyon, wala talagang panghabang buhay kasi bawat individual ay may kani-kanilang pangangailangan. Babae lang talaga ang may advantage kasi sila ang picker. Hindi lang to sa tao sa animal kingdom, brief false law to. Babae ang picker sa animal kingdom. So, yung mga lalaki talaga, kung hindi sila pinagpala sa genetic, is kailangan talaga nila mag-compete. Kahit naman din yung may superior genetic or pogi ka na, kung pinabayaan mo rin yung sarili mo. Kuwari, pogi ka nung bata ka, mala Leonardo DiCaprio. Kung wala siyang pera, hindi niya inayos yung sarili niya. Nabungi siya, pumangit balat niya, napanot siya.
Kasi pwede mawala yun eh. Pwede mag-fade talaga ng maaga, mabilis. Lalo na kung may bisyo ka. Diba nagbibisyo ka yung yosi, alak, tapos pagpupuyat, tsaka stress. So, yan talagang nakakabilis talaga ng aging process ng both gender, lalaki at babae. So, kahit pa na superior yung genetic mo, kung pinabayaan mo rin talaga sarili mo, is wala lang din talaga. So, yung relasyon na yan is base lang din talaga yan sa survival. So, yung kaibigan mo, syempre, yung kaibigan mo, may posibilidad na tulungan ka rin yan in the future. Kaya ka nakipagkaibigan sa kanya. Tsaka, kuwari, nalungkot ka or need mo na entertainment, may kaibigan ka. So, may common interest lang din kayo. So, ibig sabihin, both din kayo talaga nakikinabang. So, yung relasyon kasi na yan is, talaga yan, for survival lang din talaga. Kahit pa kaibigan yan, relasyon mo sa mga katrabaho mo, pakikipagkapwa-tao sa trabaho mo, for survival pa rin yan. Kasi nandun kayo sa isang lugar, diba? Sa workplace. So, lahat kayo need mag-survive. Take note. Hindi lang ikaw nangangailangan ng may sariling pangangailangan. Pati sila. Nandun sila naka-wired sa survival. So, yun lang talaga. Kaya yung relasyon na yan, hindi talaga yan permanente na pangmatagalan. Sure, inuulit-ulit ko to. May girlfriend ka, nakatira ka sa isang bahay. Hindi naman kayo 24/7 na romantic o nakikipagkantutan. Siyempre may kanilang pangangailangan kayo. Kailangan nyo rin ng me time, di ba? Kailangan nyo magpahinga, matulog. May iba-iba kayong hilig. Kuwari, yung girlfriend mo mahilig magbasa, mahilig manood ng YouTube, mahilig makinig music. Hindi mo trip yun. O di, hihiwalay din kayo. Kaya illusion yung relasyon na yan. Mostly talaga yan for companionship tsaka survivaling talaga yan. Ganun din sa workplace, di ba? Kaya nga may formality tayo. Sinasabi ko sa inyo na maging seryoso kayo, tapos presentable at malinis para yung treatment sa inyo ng ibang tao ganun din. Na, kaaya-aya naman to tingnan tong tao na to. Tapos seryoso naman siya sa ginagawa niya. So, ganun din yun. Yan yung relasyon. Tapos, another black pill wisdom is, everything is judged by its appearance. So, dito sa wisdom na to is, namimili tayo or mga experiences na gusto natin or goals natin or mga choices natin is base talaga sa appearance, perception. Nakaka-apekto yung amoy or perception, yung nakikita mo, yung shape, color. Na, syempre, pag namimili ka ng mga damit, titingnan mo yung kulay, tapos titingnan mo yung texture, di ba? So, tapos pipiliin mo, kakapain mo. Actually, kapa nga lang, base sa vision, tsaka yung touch, malalaman mo na, cotton to, 100%. Mga ganyan. Tapos pipiliin mo na yung gamit na yun. Tapos pag namili ka ng sapatos, titingnan mo yung size, di ba? Perception pa rin yan. Everything is judged by its appearance. Sinasabi ko sa inyo, brother, hindi lang to sa dating, relationship at mating. Lahat talaga. Tsaka malaking importance talaga nito, lalo na sa pakikipagkapwa-tao. Siyempre, pag presentable at malinis ka, nga, pangit ka nga, average looking. Pero, may survival side tayo. Lalo na pag sa trabaho, may formality tayo na tinatawag. Although, ginudge ka na dahil pangit ka, pero may formality tayo na tinatawag. Ibig sabihin, nandun kayo sa trabaho dahil kailangan yung pumera. Ganon din sa pagbi-business. Meron naman din mga nagbi-business na pangit tsaka mga may tsura eh. Sinabi doon nga sa Red Pill na post, di ba? Sabi raw ni Andrew E., 80% daw ng mga tao sa lipunan, lalaki, is mga average looking or pangit. Ganon din yan. Binack up yan ng swiping statistics ng dating apps, di ba? Na
Sa perception ng babae, based on looks lang to hindi alam to ng babae kung anong personality mo, gaano ka kayaman, mabango ka man o mabaho. Mata lang tong ginagamit nila. Tapos alam na nila yung personality mo dahil lang sa looks, 'di ba? Yun yung sinasabi ko. Kaya mapa-blackpill talaga kayo dyan. Actually, yung una kong napanood yung Face in LMS, tangina pag napanood nyo talaga yun, para talagang gugu. Kasi dati hindi ako nag-aayos. Although nagkakababae ako, pero hindi talaga ako nagbibigay ng biggest importance talaga sa looks. Kasi nga, na-brainwash din ako sa blue pill na mahalaga daw yung personality. Tapos yung talino. Yung pala, hindi pala yan. Malaki pala talaga epekto talaga ng appearance talaga, looks talaga. Sa pag-hire sa'yo sa trabaho, kung presentable at malinis ka, kayaya ka tingnan, is may laki pa rin talaga chance na makuha ka sa trabaho. Kaya nga mostly na kinukuha sa trabaho, di ba babae? Babae mostly kasi mahilig sila mag-makeup, paganda, maayos. Yung mga lalaki, tangin, baliwala. Tapos pagka meron pa nga ibang mga lalaki, interviewin, walang hygiene, di ba? Kasi nga, nagpapaniwala sila sa blue pill na na pinapakalat na mahalaga yung personality tsaka mahalaga na yan pero secondary na lang yan. Kasi pag may kakasalamuha ka na tao, kuwari interview, may interview, unang titingnan nila yung mukha mo talaga eh. Or sa pakikipagkaibigan, or kuwari, may inintroduce ka sa friends of friends mo. Diba? Inintroduce ka sa friends of friends nung katrabaho mo man o kaibigan mo. Siyempre, ano ba unang titingnan mo sa tao? Diba? Mukha talaga. Yun kasi talaga unang tinitingnan ng tao, yung mukha talaga eh. So, yun yung biggest black pill talaga na everything is judged by its appearance. Hindi lang to sa dating in a relationship, pati sa mga choices mo, pagpili mo ng mga gamit, motor, kotse, bahay, design, is appearance pa rin talaga. Secondary na lang yung function na sinasabi natin. Bakit ba patok na patok yung iPhone? Kasi napakasimple. Napakasimple ng design, di ba? Tsaka, di ba sabi nga nila, if it ain't broken, basta may kasabihan na ganun eh. Pagka hindi raw sira, pag hindi kayang ayusin, basta yung quote na ganun, na kung hindi naman sira is pagpatuloy mo na lang, di ba? Huwag mo nang ayusin. So, yun yung Tapos, ang another black pill naman about sa buhay. Bakit ka ba nandito? Yan yung mga tinatawag nating epipany natin na sumasagi sa utak natin. Na bakit ba tayo nandito sa mundo na to? Ano ba talaga main reason at purpose mo dito sa buhay na to? Now, hindi pa ba obvious kung ano yung purpose mo? Kung bakit ka nag-i-exist is para lang mag-survive at mag-replicate. Hindi lang ikaw yan hayop ka rin. Kahit na tao ka, hayop ka rin. So, lamang lang tayo sa hayop kasi may kapasidad tayo na mag-self-actualize. Ibig sabihin, higher cognitive function kumpara sa mga ibang hayop. Kasi nga, meron tayong katiting na spirit na kaya natin mag-self-actualize. So, yung purpose lang talaga ng bawat living organism dito is mag-survive at replicate lang din. Hindi lang tao yan pati hayop, insekto, pati yung mga puno, pati yung prutas at gulay. Nagre-replicate lang din sila. Yun lang din talaga eh. Ganon din yung klima natin. Nag-undergo na yung cycle, di ba? Yung uulan, tag-araw, tapos may evaporation, precipitation, tapos uulan. So, cycle lang talaga dito. So, yun lang talaga yung reason dito. Bakit tayo nandito is
para mag-survive lang talaga at mag-replicate. Wala nang iba. Hindi kagaya ng mga pinapakalat ng mga ibang red pillar na pataasin mo value mo. Nako, ano mong pataasin value? Siguro for survival. Pero kung hindi mo naisip yung main reason mo dito para mag-survive at procreate is maling, maling pag-iisip yun. Kasi meron sila sabi, yung purpose natin dito is talagang isalba tong realidad na to. Nako, wala kang isasalba dito. Dahil lahat dito mamamatay. Lahat ng nabubuhay mag-a-undergo ng death. Mamamatay. So, paano mo masasalba yung ano dito, yung iba? Lahat namamatay, di ba? So, di ba? Common sense, wala ka masasalba dito. Dahil lahat mamamatay. So, yung kasi ang flawed sa red pill mentality kasi balak nilang isave yung mundo. Yung nagpapaniwala pa sila ng mga kung ano-anong conspiracy, gobyerno sinisisi. Yung katawan mo pa nga lang, 'di ba? Negatibo. Diyan pa nga lang sa katawan mo nag-i-start na yung yung deficiency state eh. Ibig sabihin negatibo, lagi kang hunger. Hindi lang 'to sa gutom sa nutrition gutom to sa emosyon, gutom sa nalulumbay ka, need mo na entertainment, kung may extra ka na napapagod ka, nagkakasakit ka, nasasaktan ka rin, nakakaramdam ka ng pain. So, negatibo talaga yung katawan. So, sinabi na rin ni SQS dyan, sisisi ng ibang tao yung gobyerno. Paano kung may sipa ng gobyerno? Kasi yung gobyerno, Illuminati yan, di ba? Di nyo alam. Gobyerno, Illuminati rin yan. So, yun. Paano kung napagdesisyon ng gobyerno? Tangina, wag na natin kontrolin tong mga tao na to. Wag na natin to kontrolin. Wala nang lipunan. Balik tayo sa nature. Puta, lahat mag-gym. Lahat magpapalaki ng katawan, magpo-push up. Kasi patayan talaga. Sa nature, kung walang lipunan, patayan talaga. Survival of the fittest. Diba? Kaya nga yung sa mga anime, mostly ng anime, lahat ng superheroes, 'di ba? Habang tumatanda sila at tumatagal yung pag-i-stay nila sa physical or mundo is nare-realize nila wala ring saysay yung save nila sa mga tao kasi nga mamamatay din in the end. So walang sense yung pag-save mo. Kaya nga sa Gnostics bakit actually pagka na-enlighten ka na nga yung utak mo tsaka puso mo, parang wala ka ng pakialam kasi sa Gnostic talaga matter is evil. Ibig sabihin lahat dito is masama kasi nga yung design talaga, yung disenyo talaga ng realidad na to, physical existence is masama kasi sa mata to ng kawalan or tinatawag nating pure na Diyos na sinasabi natin is para may mabuhay, kailangan may mamatay. So, kung wari, yung plato mo, yung kinakain mo, check mo yan. I-check mo yan kung anong nandyan. Kaysa sabihin mo na prutas at gulay ka, vegetarian ka, vegan ka, patay pa rin yan na prutas at gulay. Patay pa rin yan. So, para ka mabuhay or tong nature na to, tong realidad na to, para siya mabuhay or panatilihin yung existence niya is kailangan may mamatay, 'di ba? Kaya nga yun nga yung nare-realize ng mga anime characters, 'di ba? Sila Son Goku, nagkakaroon sila ng enlightenment, 'di ba? Yung dati, ang saya-saya nila kasi okay, payapa yung mundo, ganyan. Sabay yung kalaunan, yung sinasalba pala talaga nila is wala ring sense, di ba? Kaya nga, di ba yung parang goal nga ni Goku dati? Ewan ko kung ito nga yung pagkaintindi ko. Kasi di ba yung mga villain na character is plano nila sakupin or pasabugin yung mundo. Actually, si Frieza nga pinasabog yung mundo, di ba? 'Di ba? Ganon din yung 'di ba? Yung si Frieza gumawa nun, yung pinasabog niya yung mundo ng mga super saiyan, 'di ba?
So, kalaunan din, si Goku, ganun na rin yung plano. Yung naging Goku 4 siya, di ba? Naging unggoy. Naging unggoy. Yun na yung plano niya, pasabugin din yung mundo. Kasi wala na say-say. So, sa mata to ng kawalan ng Diyos is, sabi rin to ni SQS, yung master ko na Amerikanong itim, sabi niya, is okay na rin din yung ganun. Kuwari, pasabugin tong mundo na to. Kasi at least, isang act of evilness lang din. Actually, kindness na nga rin yun eh. Kasi nga, kung kung nawala na lahat ng living organism dito is wala na magdudusa. Balik na uli sa kawalan, which is walang magdudusa, walang limitasyon, immortal, at walang physical na magsasuffer. So, yun. Oh, another black pill wisdom is yung alpha fox, beta box na hypergamy is hindi ka mananalo kasi babae ang picker. Mother Nature, 'di ba? Mother Nature ang namimili. Yung mga babae na yan, papasok ko na dito yung alpha widow na sinasabi natin. Bago ka pa niyan sagutin or bago ka niyan maging ka-ons or FWB is kailangan mapasa mo yung terms and condition niya. So, kung may kipag-ons man yan, FWB, good sa'yo yun. Ibig sabihin, lamang ka sa looks dun sa babae na yun. Lagi yan below sa'yo kasi hindi yan makikipag SEX talaga ng one day lay or FWB kung hindi talaga below sa'yo yan. Kasi sila mamimili. Ibig sabihin, pinipili nila yung gusto nilang i-replicate, di ba? Yung beta box, medyo alanganin pa nga yun eh. Kasi nga, substitute artificial value yung ginagawa niya. So, hindi talaga siya yung ideal. Pinili lang siya nung babae dahil sa long-term security or survival nga na sinasabi natin. Pero kung yun talagang kung kuwari, granted na yung maraming pogi, sabihin na natin, yung mga pogi may pera rin at mabait din, talagang yun talaga magdo-dominate. Sila talaga yung pipiliin lahat, di ba? Kaya nga sa mga dating apps, ang nagdo-dominate lang talaga yung mga chad lang talaga eh. Pero, yun nga, kasi backup yan ng swiping statistics eh. Tsaka yung all throughout history percentage ng mga naka-reproduce na lalaki is 48% lang compared sa 98% ng babae. So, ibig sabihin doon sa 48% ng mga lalaki na naka-reproduce all throughout history is sila lang talaga yung ipa-percentage ko na 90% dun sa mga lalaki na yun, beta box. Kasi yan yung mga ninuninuan natin, mga lolo natin, mga ganyan. Kasi nga, sa relasyon is beta condition talaga yan. Babae talaga masusunod dyan. Patriarchy nga, hindi nga ako naniniwala dyan actually. Lang yan eh, social conditioning lang yan. Wala talagang patriarchy. In a grand scheme to kasi ang mother nature na mimili, walang patriarchy. Yung sinasabi nilang pagpo-provide patriarchy, tas ikaw masusunod. Nako, ang pagiging submissive ng babae, form ng manipulation yan. Hindi naman magiging submissive yung babae kung wala kang pera. Hindi ka beta box provider or silbidor eh. Diba? Hindi magiging submissive. Tsaka kung magiging submissive yan, aasa sa'yo yan lahat. Ibig sabihin, below na sa socio-economic status yan. Biruin mo, lumabas kayo, pumunta kasi kayo sa squatter area. Pumunta kayo sa squatter area, di ba? Tingnan nyo yung mga submissive na mga babae doon. Walang trabaho or labandera, di ba? Tapos nagiging submissive sila doon sa mga tricycle driver na asawa, jeepney driver na asawa, or yung mga asawa nila na nagbebenta ng barbecue. Kasi yan yung nakikita ko. Submissive talaga. Pero walang trabaho yung babae. Dependent. Tapos sasabihin nyo, patriarchy yun. Silbidor ka mo.
Tsaka Betabox provider, ang patriarchy. Tapos yung mga tanga namang lalaki, red pill. Gusto ko mabalik yung patriarchy. Naku, wala. Mother Nature. Sa existence na to, hindi nga mananalo, babae picker eh. Babae picker. Superficial nga lang nakikita ng red pill eh. Eh sa black pill, tangina, babae picker eh. Paano ko mananalo? Mother Nature yung picker. Yung pagiging submissive nila, hindi magiging submissive yan kung walang benefit sa'yo, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo. Eh yun nga, kung yung genetically superior mga pogi, ginagamit lang ng babae yan ng ons eh. Tsaka one night stand eh. Tutuusin, lalo na kung walang trabaho yan. Kung may trabaho yan, hahabulin pa nila, di ba? Kasi yung relasyon, pang long term talaga yan. Need talaga ng pera dahil survival eh. So, yan yung another black pill. Yung hypergamy ng babae. Tsaka, kahit pa na makuha mo ng virgin yan, along the way in the relasyon, depende yan sa looks ng babae, socio-economic status niya, tsaka age niya. So, kumare, nakuha mo siya nung high school, college, hindi ka naman niya talaga trip, di ba? Hindi ka niya dinidesire. Ikaw lang nakauna talaga sa kanya dahil at that time, ikaw lang yung best choices. Eh, paano kung nakapagtrabaho na siya? Diba? Tapos may katrabaho. Usually, ang cheating sa mga katrabaho yan eh. Kasi yung ka-LDR ko, yung mga nag-cheat, kapwa katrabaho lang din eh. So, bistado na yan. So, kahit pa ikaw makauna dyan. Nako. Siyempre, opportunistic talagang tao. Kesyo lalaki man yan o babae. Is talagang kung ano talaga yung better opportunities, talaga i-grab. Kagaya ng mga may tsura, di ba? Siyempre, kung may nagbabato na sa kanila, kung gusto naman nila yung tsura, kahit papano, pasado sa looks ratio, ipapatusin mo na, di ba? Bakit hindi? Babae lang talaga mag-advantage talaga kasi sila namimili eh. Actually, kung chad ka, medyo alanganin ka pa nga rin. Unti lang din choices mo eh. Kasi, oo nga, may babae nga magbabato sa'yo. Below naman yan sa looks mo. Medyo matatakot ka pa kasi kung mabuntis. Okay lang yan kung gagaya ko, kung may varicocele, di ba? Tsaka magkakapote ka, hindi ka makakabuntis. Pero kasi, yun din yung takot ng ibang lalaki na makabuntis, di ba? So, yun nga. Yan yung mga black pill wisdom. Ano pa? Ang pinakamahalaga lang talaga yung survival. Kaya pala yung tatay ko, nakafocus lang talaga siya sa katawan niya lang talaga eh. Bilis siya mapoporman damit kahit 70 na siya. Tangina, nakapolo pa rin. Boto na polo, tsaka jeans. Mga Levi's na pantalon. Tapos may dumbbell siya. Hindi rin siya, kagaya ko rin siya, hindi siya bumili ng kotse. Kukommute lang siya. Kasi doon siya nag-focus talaga sa katawan eh. Kasi yan yung manibela mo, yung ginagamit mo eh. Para sa survival mo eh. Ganun pa rin, i-apply nyo yung black pill wisdom na presentable at malinis. Tsaka seryoso. Actually, yun lang talaga yung gagawin mo dito para makasurvive. Kaya mag-invest ka talaga sa health mo, yung pagkain. Unprocessed talaga yung kakainin mo. Huwag ka bibili ng mga chichirya, mga nakapak. Tapos, huwag ka mag-i-invest sa prutas at gulay kasi, ano yan eh, punong-puno ng nanotech yan or heavy metals na sinasabi natin, di ba? Kagaya na yung kay Dr. Willie Ongo, di ba? Prutas at gulay daw. Tapos, kung ako pa, karne na lang talaga. Basta wag super dami ng karne kasi over protein din is nakakasama din talaga siya. Lalo na kung hindi ka nagtitrain. Yun din pala, kailangan nyo mag-exercise para kumapal yung buto nyo. Tsaka tumangkad kayo. Paaraw, mga ganyan. Mga basic lang din talaga na para sa health. Ang pinaka kayamanan talaga dito is yun nga, yung health talaga ng tao kasi yun yung ginagamit mo, yung katawan mo mismo eh.
Yung ibang mga tao, nagsisik outside pa sa katawan nila eh. Yan na nga yung mismong ano mo eh. Ginagamit mo for experience yung katawan mo eh. Now, yung katawan mo, limitado lang din yan. Yan yung program yan. Survive at procreate lang din. Another black pill pa is, kailangan, kung may oras kayo at saka mayroon kayong katiting na spark, is self-actualize nyo yung spirito nyo para although masalimuot tong realidad na to at lahat dito ay mamamatay, is yung process ng buhay mo, at least hindi ka magkakaroon ng worry, anxiety, loneliness, puot, galit, kung ano-ano pang emotion pag na-reach nyo yung enlightenment. Now, hindi naman lahat makaka-reach nyan kasi nga nature lang din nagdidikta niyan, which is yung mga tao talaga na may kapasidad talaga na mag-seek na impormasyon talaga. So, yung mga tao na yan, yun, sa una niyan, matutuklasan na yung red pill, mga conspiracy, ganyan. Tapos, parang nakukulangan pa sila. Ganun nangyari sa akin eh. Kukulangan pa ako sa red pill. Sabi ko, parang may mali dito. Parang spiral path to. Kasi nga eh, spiral path talaga. Dahil, tangina, self-improvement, pataasin mo value mo. Tapos yung mga conspiracy. Nako, distraction yung conspiracy. Ang mahalaga lang pala talaga sa totoong black pill, survival at procreation lang talaga. Yun lang din, yung purpose mo kung bakit ka nandito, yun din yung purpose ng mga hayop, insekto. So, doon naka-ward. Yung mga tao talaga, ang daming nauuto. Nauuto ng lipunan. Kasi nga maraming distraction, di ba? Kotse, gadget, cellphone, ano pa ba, news, mga influencer, YouTube, podcast, mga distraction yan eh. Distraction talaga yan para hindi mo ma-realize na, teka, bakit ba ako nandito? Bakit ako nandito sa mundo? Kung bigla kang pinanganak, hindi mo rin control kung bakit ka nandito, di ba? Yung pala para mag survive at procreate lang. Now, yan yung ipa-priority nyo talaga. Yung survival nyo. Kasi nga, di mo naman din alam na kung kailan ka mamamatay. Pwede mo i-predict. Huwag ka kumain. Hanggang magkasakit ka, mamamatay ka. Pero masakit na proseso yun, di ba? Bawat living organism is hindi naman wired na ganun ang gawin. Or magbaril sa utak. Or tumalon sa building. Tinatawag nating pagpapatiwakal. Hindi naman default program yan ng mga living organism, di ba? Kahit tao. Kasi nga, may pain eh. Yan yung ano eh. Tapos yung goal to death na sinasabi ko, yun nga, na paghandaan nyo na lang yung kamatayan nyo. Na, ano. Tsaka at the same time, enjoy nyo na lang at maximize nyo talaga kung ano meron kayo. Gaya ko, minamaximize ko na lang kung ano meron ako. Tapos, nagiging kontento na lang din ako dun sa ano. Wala ka naman magagawa eh. Magagawa mo lang kung ano yung magagawa mo sa present. Kung ano yung gusto mong gawin ngayon sa present, yun lang din talaga magagawa mo. The rest is by faith na. Kasi yung mga ibang makakasalamuha mong tao dyan, is may kani-kanila din pangangailangan yan. Tsaka yun pala, direct. Another black pill wisdom, direct approach. Hindi mo na kailangan manligaw. Kasi, kahit pa maging bastos ka, hindi naman talagang super bastos yayayain mo lang. Kasi pwede ka naman niya i-reject eh. Mas maigi pa yung ma-reject ka para hindi ka na nag-invest ng pagkahaba-haba ng oras, tsaka pera, tsaka energy, di ba? Mapapagod ka pa. Maganda, yayain mo na, 3 strikes rule. Kasi, yung babae, may alpha widow na yan. May phenotype na yan na gusto talaga sa utak nila bago ka pa nila ma-meet eh. May ideal na talaga sila. Parang tayo, mga lalaki, lahat naman ng lalaki gusto ng malalaking puwet tsaka joga eh. Sexy. Tapos okay yung mukha eh. Mostly naman talaga dun tayo tinitigasan eh. Kasi yung biology natin may gusto nun eh. Pero, limitado yung sa atin kasi hindi tayo picker eh.
Oo nga, pwede nga nating i-pursue yung babae na yan, yung malalaki puwet yoga, tsaka okay yung muka, harmony, pero kung i-re-reject ka niya is wala rin, di ba? Kaya yung sinasabi ko sa inyo, minimal effort, minimal investment kasi babae nagdidikta eh. Kung type ka niya na talaga in the first place, di ba? Yun lang naman yun eh. Looks pa rin talaga yung nangunguna. Kasi may phenotype na siya, alpha widow nga sinasabi. Yan yung sinasabi ko, di ba? Alpha widow. Tsaka yung mga nakayanan niya. Kuwari, ikaw na yung pinaka-pogi na nakasex niya or depende pa rin sa looks niya, kagaya ni Osang, di ba? Top na siya sa looks. Hindi na niya priority yung looks. Priority niya yung galing sa kama. Dahil syempre, ilang ba body count niya? 200 ata eh, 500 eh. Kaya nga ano eh, napakadali i-predict nung choices ng mga tao kung iisipin mo eh. Bakit ba ako pumapatol ako sub 5? Yan sila yung cooperative eh. Tsaka okay yung looks ko. Height, heteronormy naman ako eh. So, hindi ko rin priority yung looks ko. Looks din gaano. At least, pasok lang din sa looks session ko. Now, hindi lang ako gumagawa niyan. Yung nagda-downgrade sa looks. Kasi nga, insecure mostly ng babae. Siyempre, pipiliin nila yung mga pangit talaga tsaka average looking. Tsaka yan lang din yung nakikita nila everyday. Gagawin nila silbidor yan at beta box provider for long-term security. Tapos, yung hypergamy 24/7, may posibilidad, hindi ko sinasabing lahat posibilidad yung sinasabi ko na makipag-on sila or FWB nga sa mga katrabaho or sa mga dating apps, 'di ba? Yung mga nakikita nila dahil horny sila. Paano kung ikaw lalaki ka, maliit titi mo, 3 lang or 4, patay ka. Hindi maliligayahan yung babae sa iyo, 'di ba? Maghahanap yan ng iba. Or hindi talaga siya attracted talaga sa iyo. Physically, hindi siya na-turn on. Na ano, ganun naman din yung mga lalaki. Hindi naman, merong iba talagang babae na ano eh. Hindi ka matuturn on eh. Kuwari, mga payat, walang boobs, diba? Hindi ka rin matuturn on dun eh. O may pepe lang, napapasok mo yung edits mo. Doon ka lang masasarapan. Pero after nun, parang ayaw mo nakitain uli yung babae na yun, diba? Yun yung sinasabi ko na ano, both gender pareho lang din talaga yan. Babae lang talaga yung may upper hand kasi sila na may mili. So, paano? Yan yung mga collection ng Black Pill Wisdom na ano, na talagang pag nalaman mo is talagang hindi naman guguho mundo mo, mapapaisip ka lang talaga. Tapos biglang magkakaroon ka ng existentialism, di ba? Tapos kasabay na niyan, enlightenment. Kung ginawa niyo yung meditation na pinost ko na video, kung hindi kayo interesado dun, okay lang din. Dahil nature din naman yung nagdidikta niyan lahat eh. Kasi nga yung realidad nga ng tao is base yan nasa mindset, di ba? Siyempre, yung black pill ang pinaka nasa tuktok dahil self-actualization yan eh. Yung red pill nandyan yan, nagko-compete yan sa gitna ng pyramid. Yung mga blue pill, which is majority ng tao, hindi nila control. Sinabi na rin ni Jesus yan, di ba? Patawarin nyo na itong mga tao na to kasi hindi nila alam yung ginagawa nila. Totoo yan kasi mostly ng tao blue pill talaga. Mahalaga lang sila kumain, matulog, magtrabaho, mag-entertain, may pagkantutan, yun lang. Wala nga rin morality yan eh. Nagkaroon lang ng morality kasi may punishment, may lipunan, di ba? So, yun lang yan. So, paano? Yan yung Black Pill Wisdom Collection. Peace.